Si President Donald Trump, president pa din siya ngayon. Hanggang Wednesday, dito sa Pinas, presidente pa rin siya ng Amerika. Ngayon, pag-usapan natin kasi si General Flynn, dating general, lumabas sa television, hindi sa mainstream, kay Infowars, lumabas siya at nagsabing, tuloy daw ang pag-upo, mga kababayan, ni Trump as President of America. Niwala kayo? Pag-usapan po natin, mga kababayan, na si Trump daw will serve for another 4 years. Pag ano, di wow. Kaya lang, nagre-ready na po si Biden. Nagre-ready na po. O ngayon, pag umupo naman po si Biden, ano mangyayari? Ang sabi rito, mga kababayan, i-abolish ni Biden ang lalaki at babae. What? Yan lang nga sa Biden nito. I-abolish daw. Yan ang balita dito. Donald Trump accounts restored on Facebook and Instagram. No activity detected so far. Di wow. Facebook has quietly restored the page of US President along with his profile on Instagram, which is also owned by the social media giant. President Trump's accounts had been suspended following the violence on Capitol Hill. Natutuwa po ako dito sa balitang ito. Kita ninyo. Sabi ko, bakit ninyo pa binalik? Ang akala ko po, Facebook, permanent na ninyo. Binalik pa ninyo. Ayaw naman ni Trump. Ayaw nang gamitin. No? Walang activity niya. Di na siguro gagamit yan si Trump. Nakalimutan siguro ninyo na si Trump po, multi-billionaire. Other than he is the President of America until today, so he has influence all throughout the world. Vast influence. Dami niyang fans, pati dito sa Pilipinas. Mga OFW nga eh. Karamihan Trump. So nagkamali kayo. I think you have to revisit your policy. Kasi ginawa po ninyo ay suicidal. So you lost billions of dollars in income. Why? Nagsipag-alisan yung stock market. Yung stocks nila bumagsak, billion eh. So, bakit natin ito pinag-uusapan, mga kababayan? Pinag-uusapan natin ito kasi this is, a lesson to this big tech. As you abuse your power. Yung censorship na ginagawa po ninyo is just, hurting you. Hindi kala ninyo kami? Wala man po, kahit wala pang big tech po. We can live in this world without the big tech. Kailan lang kayo dumating sa buhay namin? Di ba? And remember, hindi lang kayo o nagsipaglipatan, mga kababayan, sa Telegram. Sipaglipatan. Ako iniisip ko nga din. Isa pang restriction sa akin, lilipat na ako. Anyway, may 500 million new subscriber, mga kababayan, yung Telegram ngayon. So, pwede pala nating gawin yon. Pag tayo ay united we stand, sabi nga. Divided we fall. So we have to be united. If you are uniting, you big tech uniting against us, we will also unite. To abandon
big tech companies restricting censoring our freedom of speech. Pero mga kababayan, sabi ko sa inyo, itong mga kabalerns, itong Facebook po, mga kababayan, actually, maganda sana yan dati. Maganda na sana. And ayaw man sana niya na mag-give up ito in fairness dito kay Mark. Kaya lang, ayaw tigilan po ni Lolo George. Yung matandang si George Sondrox, ayaw tigilan. So, bata pa si Mark. Ayaw kanyang tigilan nito matandang to. O, sige na. Sige na, lugod. Ano ang sige? Sige na nga. Sama na ako sa'yo. Piniperwisyo mo ako? Sige na. Ano gusto mo? Basta niya yung usapan natin. Sumama ka sa team. Kaya hindi pa po ako lumilipat kasi tingin ko po, pati itong Telegram, so yung Parler pala, nakabalik na. Bumalik na. Hindi man titigil ito kasi ito nga, satanic, itong mga cavalers po. Satanic po sila. These are evil people. Tatargetin na naman nila yung Telegram. Iipitin po yon. Ngayon, hindi pa iniipit. Bago pa lang. Pag yan lumaki, comes now the pressure. Pag hindi ka niya sumama sa amin, yung dapat censorship dito sa mga taong nag-expose ng aming maitim na balakid sa mundo, kailangang i-censor ninyo. Kung hindi kayo papayag na i-censor ninyo, iipitin namin kayo. Pagtutulungan namin kayo. Yan po, mga kababayan. Pero, on the other hand, maganda itong mga developments na to. So, at least, ininda na mga kababayan ng mga big tech. Ngayon, may ipi-play po ako sa inyo na konti lang naman po. Hindi ko man ito ipi-playing kasi baka madali. To answer the questions kung si Trump po, mga kababayan, ay uupo pa after. Uupo pa ba siya? After his term expires on Wednesday. To the minds, mga kababayan, of General Flynn, si Trump nanalo ng landslide. About 79 million votes, mga kababayan, based daw sa documents na na-obtain niya. About 79 million votes, mga around ganyan, or mga 80 pa yata. Then, si Biden, mga kababayan, mga 68 million lang. But because of the massive cheating, mga kababayan, involving China, Italy, Germany, Iran, parang pati nga Belgium yata yon. Nandito siya, kung gusto ninyong makita. Sa interview, mga kababayan, ni Alex Jones ng Infowars, kasi itong si Flynn, di man ito paintulutan ng CNN, di man ito interview, mga kababayan, ng mainstream media, alternative media, oo. Kasi yung narrative niya, position niya in alliance, kalaban po ng mainstream. So, hindi ito ayaan na makapagsalita. So, parinig ko po sa inyo yung portion lang
Hello, Infowars. Alex John, konti lang. Konti lang. Huwag mong ano. Huwag mo akong isumbong sa... just for reference purposes lang naman. For reference purposes. And I salute you for interviewing the good general. To the minds, mga kababayan, of General Flynn. At sabi, itong si General Flynn would sit as the Vice President. Kinikwento ko lang yun sa inyo. Kung naniniwala ako po sa sinasabi niya, hindi ako masyado Kaya intayin ko na lang by Thursday kung ano mang mangyayari. Kung totoo na si Trump, mga kababayan, ay extended pa. Kung totoo na magma-martial law, then the military will first, then afterwards, si Trump uli. Kung gano'n yun mga mangyayari, hindi tayo sigurado. Pero marami po tayong naririnig na ganyan, mga kababayan. So, sabi ni Flynn po, ni General Flynn, I am 100% sure that Trump will serve for another 4 years. Di wow? Sige nga. Well, my big message is that the truth is going to come out. Donald Trump will continue to be the president of the United States for the next 4 years. There's no doubt in my mind. When I'm asked on a scale of 1 to 10, what's the scale that you put that Trump will be the next president, I say 10. Without Matindi. Paano in a scale of 1 to 10, 10 anya. Ganon ka sigurado si General Flynn that Trump will serve for another 4 years. Ano sa tingin po ninyo, mga kababayan? Totoo yung sinasabi ni Totoo po yung sinasabi ni General Flynn? O hallucinations lang po niya ito? Nananaginip outcome lang. for the United States of America to not have the outcome of an election for our ability, all the capabilities that we have. I have actually been part of taking over countries or running elections in other countries around the world where we say, hey, be more like us, act more like us. In fact, we're going to show you how to do an election in your country. This is January 5th. This is January 5th, the night of we're about to go into another one of these constitutional dates, January 6th tomorrow, and we still don't have an outcome for the United States of America to not have the outcome of an election for our ability, all the capabilities that we have. Nawala yung Okay na yon. For lang po, reference in authenticity. Kaya ko po replay po sa inyo yung interview para lang yun from his mouth. Sinasabi niya 100% niya ako. Naniniwala ako. Landslide siyang nanalo based sa mga documents na na-obtain namin. Dinaya talaga niya si Trump. And we are doing our part to maintain order and follow strictly our Constitution. We know kung ano yung ginawa nila. We have all the voluminous evidences of fraud, massive fraud in the election. With tawag doon, foreign interference. Pinakialaman niya yung eleksyon sa Amerika. Hindi tayo papayag sa ganon. Ngayon, mga kababayan,
bantayan natin kung ano yung mangyayari. Kumusta dyan sa Amerika ngayon po? Kasi Monday na ngayon eh. 2 days na lang. May mga movements ba? Barry? How's the mainstream media? Anong sinasabi? Kasi, mga kababayan, dito naman po sa, sa mga balita ng mainstream media, ready na po si Lolo George, si Baygon. Ready na po. Pakita ko po ito, basahin ko po ito sa inyo. Joe Biden's first day in office will take a shot at God by enacting legislation to officially remove the biblical two genders and sign the Equality Act. Mag-ready na po kayo dyan sa Amerika kasi wala na yung babae, wala na yung lalaki. This is the article na isi-share ko po sa inyo, written by the NTEB. God made only two genders, male and female. If you can show me genders different from those two, then they were created by Satan. Kung si Trump, mga kababayan, inayaan niya pinabuksan niya ang White House sa ating Panginoon. And the Word of God is being preached in the White House. At kada pagsimula ng mga activities nila, trabaho, laging may prayer na nangyayari. Ngayon po, pag to make over sa Wednesday, tinon-over po ang White House kay Baygon. Parang tinon-over na rin po ninyo, Americans, ang inyong bansa kay Satanas. Yan po, mga kababayan, ang ilan na ba? 2,000 yan? 2,300 plus, kuya? Yan po ang kalagayan. It is a demonic delusion to believe that you can change what is hard-coded into your DNA, identifying as your fantasy does not turn that fantasy into reality. Yun yan. Gawain ng mga Democrats. Ayan. It is erased. In Congress, yun, na-discuss ko na yon. Yun ang gustong mangyari. In-erase na ni Pilote. You cannot address woman. You cannot say woman for a lady. No more woman, no more man. Yan po ang agenda nila. A man can no more become a woman than he could a dog, cat, or farm animal. Kaya sabi po dito niya, ni Manny Pacquiao, naaalala ko, buti pa niya yung, mas malala pa niya kayo, mas masaol pa niya kayo sa hayop. Kasi yung hayop, kilala niya kung sino yung babae. Ito anya babae ito. Kilala niya kung sino yung lalaki. Tayo mga kababayan, ganun tayo brainwash. That they refuse anymore to be called woman, chairman, chairwoman,
chair na lang. Ang natira, upuan na lang. Ganon katindi ang tuktok, mga kababayan ng mga taong ito. Joe Biden will take his opening shot not against Donald Trump, sabi rito po, but against Jehovah God. How do you think that will work out? President-elect Joe Biden vowed to his supporters that on his first day in office, he will begin removing any legal recognition of the two sexes by adopting pro-transgender policies. Yan po, mga kababayan. Joe Biden wants America to know that right from day one of his brief rule as president, he will no longer put up with any of these two genders nonsense that the Bible tells us God created back in Genesis. His first official act will be to restore Obama-era policies that provide things like men in dresses being allowed to be in the ladies' room at the same time as your 8-year-old daughter is in there. Joe Biden says he will draw on his strong Catholic faith to be a president for all Americans. Sabi ko sa inyo, ito ang simula ng Sodom. Yan po mga kababayan ang mangyayari niyan. America 2021 will officially be turned into a modern-day Sodom and Gomorrah. Where all manner of evil and wickedness is not mere tolerated, not merely accepted, but now will be formally codified into the law of the United States. Every other nation in human history that reached the point that we are at the right now was destroyed. America will be no different. The empires of Egypt, Babylon, Greece, and Rome all collapsed when they made laws to protect and promote the things that God hates. You cannot do that and get away with it. God will not allow it. Kaya po, mga kababayan, naniniwala po tayo as Biden takes over the reign of America. It is now the start of the collapse of America. America, mga kababayan, will be destroyed as a great nation, as prophesied in the Word of God. Yun ang mangyayari, mga kababayan sa Amerika. Europe will rise because Europe is the one pulling the string, collapsing America. Mr. Maravillas niya, parang malayo na yung ano. You watch. Kasi nga po, in the last days, nakaprophesy po, it is in the prophecy, the Roman Empire will rise. The old Roman Empire will rise. And it is Europe. Pulling the string. And in fact, kasama sa the nations of Europe. Kasama siya sa nakipagsabuatan plus China and Iran para dayain si Trump. Sabi ko sa inyo mga kababayan sa kwento ko,
ganito. Si Trump po, kahit pinagkaisahan noon, nanalo pa rin. Why? It was allowed by God that Trump would sit as president para ma-fulfill po yung prophecy. O tingnan ninyo, nang umupo si Trump, comes now the tawag dito Abraham Accord. Siya yung nag-push nun. Yung embassy ng Israel o ng Amerika sa Israel na dati sa Tel Aviv, minob niya papunta doon, mga kababayan, sa Jerusalem. All these are fulfillment of the prophecy. Then, the Abraham Accord, which is being embraced by the Arab nations na dating kalaban ng Israel. At kita ninyo kung paano mangyari yung peace and safety that will be present in the Middle East before comes the destruction in the Ezekiel 38 war. Tingnan niyo kung paano siya inarrange ng kamay ng Diyos mismo. In comes Trump, the second term. Pak! Inabot ng kamay ng Diablo. Kasi po, kailangang maganap yung dapat maganap. Sabi ko sa inyo, pag umupo pa si Trump, madidelay po, maganda sana. Madidelay. Pag umupo si Trump, buti naman. Gusto ko nga po madelay. Yung plan, mga kababayan ng NWA, madidelay the activities na kanilang inihanda. Kaya nga po ako naniniwala na hindi papayag talaga sila. Gagawin nila yung lahat hanggat magkagulo-gulo. May upo lang, mga kababayan, si Biden. Kasi nga po, Trump is anti-globalism. Anti-deep state. Anti po siya. Kaya nga po, alam nila na mananalo si Trump, ginamitan po ng Lomi Magic. Itong si Itong si Baigan, napakalayo sa survey. Para nga pong si Lomi. Ginamitan ng Lomi Magic. Landslide si Trump. Nag-freeze yung mga boto pala galing na sa galing na sa Italia. Galing sa mga patay, sa mga sementeryo. Nangabuhay, ang akala natin dito lang nangyayari sa Pilipinas. Ayun, mga kababayan, panoorin po ninyo yung revelation ni General Flynn. Yeah. General Flynn with Alex Jones sa Infowars. Kuninto niya doon kung paano sinalamangka yung eleksyon. But hindi po. Anyway. Ngayon, mga kababayan, idagdag ko na lang po sa inyo itong mga balita dito. 51 adverse reactions reported in one person hospitalized in Delhi as India begins world's largest Baculao program. Report, mga kababayan, ng Russian television, RT. Maraming na disgrasya. Ngayon, ito pa, ang isa pang balita, German specialist probing 10 deaths, business standard ito, of people na Baculao. Gayon lang po ito.
Ah. O ngayon, mga kababayan, gusto kong itapik ng konti yung pinakita ko sa inyo. Asa na yon? Yung isang ito pala. Blasting BG and claiming Bacolao contains satanic microchips, gets Mexican cardinal censored by Facebook. Yan. A Mexican cardinal has been censored by Facebook after claiming that the pandemonic is part of the New World Order plot, in saying the Bacolao against the disease contains satanic microchips. Cardinal Juan Sandoval Iñiguez claimed in a video on the social media platform that the Bacolao, to combat the spread of the, yun daw po ang mark of the beast. Kita ninyo. Kaya kayo pong mga Catholic faithful na nanonood sa akin, tingnan ninyo po ito. Kahit yung cardinal po ninyo, naniniwala that it is the mark of the beast and it is satanic. Yeah, yan din nandito. In a video titled Plot of a New World Order, which was released January 12, the 87-year-old claimed that the pandemonic will continue for several more years. Kita ninyo kung ano yung sinasabi natin. Baka nakinig ito sa atin. I hope na-convert natin itong cardinal. Cardinal ba to? Cardinal. I hope na-convert natin sa ating Panginoon. Pero duda pa rin po ako sa kanyang mga sinasabi kasi double, duplikara po sila. Kala ninyo, what could be the motivation of the cardinal? Bakit niya sinasabi? Bakit siya parehas ang script na binibitawan niya? Yung pananalita niya ay parang tayo. Ano ba siya? Naligtas ba siya? O naglalaro lang ang cardinal na to? This pandemic would not end in a month or 2 months. Perhaps not this year. Perhaps not in 3, 4, 5, 6 years. That's what these men want. So as if he has the plan, the script, nabasa. Yung nabasa natin, nabasa din niya. Mga kababayan. Sandoval went on to blast Bill Gates, saying the Microsoft founder has given himself the attributes of a prophet by forecasting the outbreak of the deadly diseases, sabi po niya. It turns out, coincidentally, that a laboratory in Atlanta, of which BG is a benefactor, has a strain of smallpox. So we are prepared for this new pandemics. And because of that, mga kababayan, sinensor siya. Sensora, Facebook, a Cardinal Juan Sandoval, Arge Medios. Sandoval served as Archbishop of Guadalajara for 17 years before retiring in 2011. Retired na pala ito, hindi man active. O ngayon, ano po yung analysis natin dito? Ano yung take natin dito po? Kasi may mga nag-message sa akin, si Barry, hindi si Barry Oxon, Barry din, nag-message sa akin kanina. Kinukuha yung ating
ah, masasabi. Ito po yung sabihin ko po sa inyo. Unless siya po na born again, pero kung hindi po siya na born again, ganito po yung aking masasabi sa inyo. This could be part of the play. Laro po nila ito. Para ano? Sa akin pong palagay, mga kababayan, sana mali ako, pero mas malapit po sa katotohanan yung ating given the, reputation ng church, ganun talaga po sila kung maglaro eh. Yung taya, kabilaan, parang yung Republican at parang Republican tapos Democrats, isa man lang po ang nasa likod niyan. Pinag-aaway lang po sila. This is to confuse you. So that people will not live as our Lord exhorted to the Laodicean church. Go out of her, my brethren, so that you'll not be partakers of her sins and of the plagues that are upon them, upon her. So ganun po, malalim, mga kababayan. So you will think na, kakuha natin ito kakampi natin ito So hindi ka naalis, kasi akala mo, nilalabanan niya. Hindi man po. It is a cover. Sa kuwan ko po, sa tingin ko lang po. Para hindi sila pagdudahan, mga kababayan, na sila mismo. Hindi sila pagdudahan, mga kababayan, na kabahagi sila. Sandoval was part of the papal conclaves that elected Pope Benedict XVI and Pope Francis. O, kita ninyo. Kasama siya doon. Pero habang kasama siya, sa nagpili, iba yung sinasabi niya sa sinasabi ng dalawang Pope. Si Pope Benedict, tapos si Juan. Sabay na nagpabakulaw. Sabay. Sabi ko po sa inyo. Anyway, do not be confused, mga kababayan. Huwag kayong... Kasi ngayong panahon na to, talagang massive ang... Para malito kayo. Si Cardinal, kontraan niya. Sinabi pa niya, binatikos pa niya si Bichi. Satanic. May microchip niya. So you will side doon. Hindi ka man lumabas. Nandiyan ka pa rin sa loob. Sabi ko sa inyo. Magaling talaga po. O, ngayon, mga kababayan, that's it. Maraming salamat po sa inyong panonood. Umabot tayong 2,360. So, yun po mga kababayan muna. And ito pong ating programa. Atid sa inyo ng ating mga napakagagandang products from Malaysia. Firmax, Firming and Lifting Cream. Para po hindi kayo basta dapuan ng mga kung ano-ano na pwedeng magdulot sa inyo ng karamdaman. Kailangang malakas ang inyong immune system. So, immune system booster po ito. The natural immune system. Hindi yung artificial na gusto nilang isaksak sa atin. Ito po, natural immune system natin, binubos niya. So,
pinapahid lang sa mga pulses and affected area. You will be amazed sa resulta po nito. And ito naman po, anti-aging, Automax, revitalizing serum. Pinapahid naman po ito twice sa mukha. You will look 10 years younger than your age. Tapos, baliktad. Ito pong ating programa, at din sa inyo, mamaya pala yung ating mga dealers, i-mention natin. Ito pong ating programa, at din sa inyo ng Arxon Design and Build Company. For your consultancy, architectural design, interior design, construction and renovation, contact Architect Chris Maravillas on Facebook. Cellphone number niya, 0908. Hindi. Sa akin pala yun. 0977-098-2884. Yung mga design niya po at mga existing projects niya, nandyan lang po sa makikita ninyo sa kanyang page sa Facebook. Yung mga gusto, mga kababayan na bumili nito, eternal preserve roses po siya. Yan. Umiilaw siya. Pwede ninyong pangregalo sa birthday and wedding anniversary celebrations ninyo. Kung hindi, gawin ninyong lamp. Tapos, ito pala Ito naman, Pixie Scents hanging car diffuser. Lemongrass yung sangkap niya. Tapos ito nakikita, daming naging car nito. Ang tawag dito mga kababayan, itong bagong product namin, sa anak ko ito. Ayan. Binibinta ng anak ko. Desert Mist Diffuser po siya. Yan. Kikita ninyo? Yung sangkap niya, iba-iba. Ito pala yung Buksan ko po. Pakita ko sa inyo. Ay, ano yun? Hindi yata mayroon pa pala dito. Sa ilalim. May laman pa pala sa ilalim. Kala ko ito lang ang laman nito. Dito pala sa loob nito, mayroon pa sa likod. Yan po ang mga sangkap niya. Iba-iba siya. May lemon, may peppermint, may frankincense, lavender, etc., etc., citrus fresh. Marami siya. Yun ang magiging tawag dito. Ito yung pinapatak po dito, pinapatak lang sa loob. May tubig po ito sa loob. Tapos tingnan ninyo, may steaming siya. Napakaganda sa pakiramdam. Yung bahay po ninyo, pag bumili kayo nito, magiging parang spa. Nakaka-relax, mga kababayan. Kaya kung confused kayo, tuliro, at hindi mapalagay, makakatulong po ito. Magiging you will experience peace in tranquility. Diba? You will experience peace in tranquility. Ang tawag niya, Desert Mist Diffuser.